Attorney Michael Poa. Salamat na marami po sa panig po naman ng Defense. Attorney, good morning. Hi, good morning. Good morning po, Manong Ted, at good morning din po, Ma'am Chacha. Salamat na marami. Attorney, kabilang po nag-iisip, no? Yung Opa. pong video ni VP Sara, no, na kung saan po ang bahagi nito siya ay nagmumura at nagbanta, no, ang sabi niya kapag may nangyari sa kanya. Yun ang konteksto, no? Pag may nangyari sa akin, don't you worry, ma'am. Meron na akong kinausap, no? Et cetera, et cetera. Wala namang question doon, wala namang question na ano, 'di ba, na AI 'yon o fake video 'yon, 'di ba? Well, sa aming pananaw, wala naman po. Wala Opo, naman opo. po. So, bakit ang tagal pa ng proseso doon po sa pag-authenticate nito, etc. Bagamat yan po naman po, I mean, para lang ma-establish, di ba, nung prosecution na authentic yan, hindi splice yan, etc., etc. Bakit po ba kailangan pang questionin ang questionin, pati yung mga testimonya, ultimo yung testimonya ng NBI agent, yung mga dokumento po na kinakailangan, gayong wala namang question sa authenticity nung pong video at ng pangyayaring yon. Well, actually, Manong Ted, no, ang problema kasi dito, nung una sa lahat, ay hindi kasi buong video, no, yung kahapon na pinapalabas. So, siyempre, ang sasabihin natin is yung unang-una, kailangan pa rin natin malaman kung paano nakuha yung video, paano na-extract yan, etc., etc. No? So, normal lang naman po na in fairness to the prosecution, kaya mahaba, dahil ino-authenticate po. No? Kaya yung witness kahapon, siya mismo yung pinapalabas nila na nag-extract ko nung video na yon. So, isa-isa po kasing gagawin yan. And hindi lang po kasi isang video yon. I think there were at least 4, even more videos na kinuha ng NBI agent. So, normal naman po kasi na kailangan talaga isa-isa ay kailangan ipatunayan mo kung paano nakuha, ano ang source, sino ang kumuha, etc. Well, again, ano po, naintindihan nga natin ang papel ng bawat isa. So, mamaya po, ang inyong turno para po sa cross-examination. Yes po, tama po. Will you still cross-examine the witness or will that still help you? Meron pa ho bang bagay na dapat pong klaruhin kahapon? Well, yes po, no. Definitely kami ay nagbabalak mag-cross-examine mamaya, although siyempre I cannot give you the details kung ano yung purpose ng cross-examination because nga hindi namin pwede pag-usapan yung mga bagay na yan, and of course we also don't want to preempt what the defense will do. But definitely we will participate mamaya at tingnan na lang po natin. But naintindihan ko po, narinig ko kasi po yung mga nabanggit off air, and I agree with you, yung mga objections. I'm sure sa social media medyo marami na rin akong nababasa. No? So, normal lang po talaga na nag-object tayo. Ngayon, whether it's sustained or overruled, of course, that's with the impeachment court. But more than that, we are just putting our objections on record. Opo. Pero, attorney, hindi ho ba ang main issue po dito sa Article 4 na ito ay yung ginawang pagbabanta ng Vice Presidente? Ano po? No? Basically po, yun ang main meat, no? And ang pinag-uusapan lang dito ay yung source po nga, yung video. Tapos meron silang mga predicate pa, yung mga unang mga umano'y pagbabanta rin ng Vice Presidente, pagpugot sa ulo, yung designated survivor, etc., etc. Napapansin nyo ba yung trend nito? Papunta po doon sa psychological capacity ng Vice Presidente to hold office? Maaari po, no? Naku, Manong Ted, alam mo, ang hirap talaga magpa-interview ngayon dahil we will really go to the merits. But definitely, na-consider naman lahat. In fact, nung Committee on Justice pa lang naman, nakita na naman natin, no? Yung, kumbaga, yung nabanggit nyo nga na trend or ang titingnan namin, more probably the theory of the case. But siyempre, I also don't want to put words or speculate on the strategy of the prosecution. But yun nga po, no? Kahapon, although authentication ang ginagawa, obviously, NBI agent din po iyon at NBI investigation din po kasi yung talagang pinag-uusapan dito. But again, linawin ko lang, yung video, although
na yung nga, isa-isa na pinapa-authenticate yung video, no? But iba kasi yung snippets of a video compared to the entire video, no, in terms of context. Yun lang siguro masasabi ko. That's why importante sa atin na ma-authenticate pa rin kung paano kung saan nakuha yung video na pinesenta nila, sino ang kumuha, etc. Okay. Attorney, sinabi ho naman sa amin kanina, sa aming panayam po kay spokesperson Attorney Tolosa, no, na isa sa kanilang mga expert witness in this article ay psychiatrist, no? Parang patunayan na itong ganitong mga gawi, et cetera, et cetera. Meron ho ba kayong ngayon pa lang po ay opposition na dito? Kasi mukhang naghain daw sila ng motion sa impeachment court na maging bahagi ng kanilang list of witnesses itong mga professionals na ito, psychiatrist. Well, sa ngayon po, Manong Ted, no, hindi ko masasabi kung may opposition kami o wala. Unang-una sa lahat, nasa prosecution naman po yung prerogatiba kung sino yung gusto nilang ipatawag na witness. Kung sa tingin nila, kailangan nila magpatawag ng isang psychiatrist bilang isang expert witness na sa kanila. It will depend, no, dun sa purpose ng kanilang offer ng testimony ng psychiatrist. At dun na lang siguro kami either mag-object or kung hindi man, ay doon na lang kami magkokomento upon malaman namin kung ano yung purpose ng kanilang offer. Kasi yun po yung procedure, no? You object to a document when it's offered and you object to the testimony of a witness when the testimony is Pero on record ho ba, hiningi na po ba yun ng prosecution? Nasa kanila ho ba? Hindi ko pa po nakikita, Manong Ted, yung motion nila for the issuance of subpoena for a psychiatrist. Opo. Ang natatanggap pa lang namin kahapon ay yung, I think, kay NBI Director, Attorney Matibag, and yung kay Attorney Lopez, no, ng OVP. Yun pa lang po yung natatanggap namin kahapon. Although hindi natin alam, baka today naman po ay makatanggap kami. Opo. So, yun po. Opo. Yung kay Attorney Zuleika Lopez po, nagpo-post na ho ba kayo dito? Ano pong inyong stand rito? Yung kay Attorney Lopez naman po, no, wala po kaming opposition pa na na-file ukol dyan. Again, kasi prerogatiba naman po nila. In fact, if you will see the pre-trial list, no, yung brief nila, kahit po naman ako ay nakalista na witness. At least isa sa mga witness na maaari nilang ipatawag. So, nasa prerogative naman po nila yan kung ipapasapina nila ang witness. At kung meron mang kaming magiging objection, although di ko pa sinasabi na magkakaroon kami, pero kung meron man, no, ito ay siguro tama erase, no, or we will bring this up na lang. Ngayon, pag narinig namin kung ano yung purpose ng testimony. Yun hong Attorney Powa, yung inihain kahapon nila Attorney Torion na Supreme Court petition for TRO, no? Kine-question nga po itong si Chis Escudero bilang presiding officer and other issues. Yan ho ba talaga ay may basbas ni VP Sara? Kasi sa ilang mga balita, kasama siya sa mga petitioners? To be honest, Manong Ted, and I'm always very candid with you, no? Hindi ako familiar sa petition na yan. Walang nababanggit ang Vice Presidente sa akin na may ganyang petition, so I wouldn't be able to answer. I would suppose wala siyang involvement, but yun nga, hindi namin napag-uusapan yung mga bagay na yan, no? But definitely on the side of the defense, wala po kaming communication, no, with Attorney Torion. So, kumbaga, para lang linawin ng lahat, wala po kaming kinalaman dyan sa petition na naiyahay na yan. In fact, natanong din ako sa presiding officer kahapon at nasabi ko na wala kaming napag-uusapan sa defense, no, regarding that at the moment, yung issue ng presiding officer. That was something that was debated upon by the senators. And you know me, as much as possible,
I do not comment on the debates of the senator judges out of respect for them. Opo, okay. So, Chia, may tanong ka ba kay Attorney Powa? At kami talagang naglubos na nagpapasalamat, Attorney, sa inyong pagpayag para mabalansi po namin ang aming programa after listening to the side of the prosecution. Yes po. Attorney Michael, ito hindi nasabi kahapon Kasi nga po, di ba, dumaan si VP Sara doon sa Senado. Short lang po na press con and then hindi na tumanggap ng mga tanong. Saan po ba talaga ang punta niya kahapon? Yun kasi may engagement daw. No, kahapon po kasi meron talaga siyang series of engagements the whole day. No? Marami siyang mga meetings the whole day. Isa doon ay meeting with the defense. No? So nakipagkita po siya sa amin around 12:30 if I'm not mistaken, 12 to 12:30. No, after noong ginawa niyang statement in front of the media personnel present in the Senate. Yun po ang schedule niya. Ngayon, after nung kanyang syempre I'm not privy kung sino yung mga ka-meeting niya. But dire-diretso yung meeting niya hanggang gabi, no? At ang nasabi niya sa akin ay meron siyang time sometime around noon, 12 to 12:30. If we wanted to meet with her, pupuntahan na lang niya kami. Yun po yung nangyari kahapon. So wala talagang possibility na haharap po siya kahapon. Talagang meeting lang with lawyers po yun. Opo, definitely po. At yan din po yung binigay kong pahayag pagkarating ko ng Senate. Kasi naintindihan ko, marami na kasi ako natanggap na text messages yesterday morning asking, no? Kasi namataan yata yung, I think, yung may security yata siya na namataan doon. So, nagtatanong yung mga media kung siya'y darating. So, nagbigay na po ako kaagad ng pahayag para naman hindi na mag-expect yung media, no? At para hindi na lumaki yung issue. Sabi ko na lang, na meron talaga kaming meeting kahapon scheduled but hindi po siya mag-attend ng hearing or trial. Yes po. Attorney, for sure nakikinig si VP Sara sa advice ng counsels, but personally siya po mismo, pag nakakausap niyo siya, gusto niya ba na humarap po sa hearing? Wala naman po siyang any objection sa paghaharap sa hearing sa lahat ng naging pag-uusap naming dalawa. No? But syempre, sa advice, we cannot disclose our advice. No? But wala naman siyang ganung objections para lang malinawan yung tao. But parat ko kang sinasabi, hintayin na muna natin kasi kung kinakailangan, talagang we will tell her that she needs to attend. But sa ngayon, we're only on the third day of trial and second day today with witnesses. So, wala pa naman kaming nakikita na rason. Alam mo, Chacha, gaya ng ilang mga gustong-gustong humarap si VP Sara sa trial, hayaan niyo siya kasi sabi nga karapatan niya yon. She is the Tama master of her fate and the captain of her soul. Invictus yun, baby girl. Oo. At, smile ka naman, Attorney Michael. Oo. Sana nakakapahinga pa to, nakakahinga si na attorney. Nasa kliyente nila. Tama diba? Ang naman. desisyon kung haharap o hindi, na kay VP Sara. Yeah, no? yeah. At saka hindi, part ito, Okay. matagal na sinasabi, Sige. part ng strategy ng defense. Okay, sige. Baka Anyway. magulat tayo in the coming days. Talagang haharap. Hindi po ba, Attorney Michael, muli po, we appreciate Hindi ko lang po. po ma-disclose talaga, no? But Oo. thank you po for your understanding and patience din po talaga. Yes. Maraming. Of course, Attorney, kami po muli ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong pagtugon sa aming pong tawag. Mabuhay po sir and Godspeed. Apo. Thank you po, Manong Ted. Thank you, Ma'am Sasha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.